Magandang hapon sa inyo lahat mga brother and sister. Tayo po ay mag-aaral partikular sa magbibigay lang ako ng konting mensahe sa inyo. Ang maniwala, maswerte. Ang hindi naman, maswerte pa rin. Ay hindi naniwala. Meron kasing sinasabi dyan sa Amos, ito'y pagsara ng pintuan ng awa, ng kaligtasan. Ang pagkaakala kasi ng iba ay pagpapatuloy ang kaligtasan hanggang sa dako paroon ng hanggang sa walang hanggan. Hindi naman eh. Kasi sa Amos 8:11, ganito ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Tingnan nyo. Amos 8:11, inyo pong pakinggang mabuti ang sinasabi ng tala ng Biblia. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay, o kaauhawan man ang dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Ang isa po sa hula dito sa Amos 8:11, ang Panginoong Diyos ay magpapasapit ng kagutom. Hindi sa kagutom sa pagkain, sa kagutom sa tinapay, kauhawan man ng tubig, hindi ang tinutukoy. Ang tinutukoy ng mga mahal na mga kapatid ay kagutom sa pagkarinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao ay magugutom, hindi sa pagkain. Kumbaga, wala na silang maririnig na salita ng Diyos, wala na. Uuhaw na sila dahil sa salita ng Diyos, makulang na. Hindi kagaya ngayon na maraming nagbahay-bahay. Darating ang panahon na mawawala na ito. Ngayon, ang sinabi dito sa 12, pakinggan nyo mabuti. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo paroon at parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Ano po ang sinabi ng banal na kasulatan sa hula? Ang sabi, sila ay magpapalaboy, hanapin nila. Tatawid sila dagat at dagat. Magtatakbo sila paroon parito para hanapin. Magsisihanap na sila kung saan ba yun. Saan ba yung may salita ng Diyos na nangangaral noong unang panahon na may nagtuturo? Tatawid tayo, dagat at dagat, tatawid tayo. Wala. Hanapin nila itong masikap, hindi na masusumpungan. At pagkatapos ito kasi yung pinakang kakilakilabot na mga doktrina. Partikular sa pagsara ng pintuan ng kaligtasan. Bakit? Mayroon bang pagkatapos nitong mawala na ito, ang salita ng Panginoon mawawala siya? Kaya kailangan marami kang memorya sa isip mo eh. Bilang ikaw lingkod ng Panginoon, kailangan marami kang laman ng isip mo. Kasi pag once na mawala mo na ito, nakalagay na sa isip mo. Tulad ng sa Amos 22, ay sa Apokalipsis 22, 23:12. Tingnan niya. Tingnan mo, malabo lang mata ko eh, kaya medyo pasensya na kayo mga brother and sister. 22:12. Tingnan mo ha. Kung ano ang mangyayari nang matapos nang mawala yung salita ng Diyos, hanapin ng masikap, hindi na masusumpungan. Sa 22:12 mayroon kang mababasa ng ganito. Narito, ako'y madaling, ano ba to? 22
22, 23 ba yun? Sorry ha. Malabo yung mata natin. Malabo yung mata natin. Teka lang, stop muna tayo. Malabo mata. Sorry mga kasi may 10 taon na hindi na ako nagbabasa ng Biblia. Matapos na ipagpatuloy ko lang. Matapos na hindi na hahanapin ng masikap ang salita ng Panginoon, hindi na masusumpungan. Matatawid at dagat, hahanapin, hindi na. Tatakbo sila paroon na parito, hindi na masusumpungan ang salita ng Panginoon. At pagkatapos noon, diretso agad to papasok yung sa 11 sa Apokalipsis 22 versikulo 11 na sinabi, ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi ay magpapakarumi pa at ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. So ibig sabihin, silyado ka, silyado. Matapos na mawala ang salita ng Panginoon, hanapin tatawid at dagat, hanapin na nila, diretso agad ito na yung taong matuwid na, hindi ka na mababago. Pagka masama ka na. Banal ka na, magpapakabanal ka na. Hindi ka na yung sabihin na banal ka tapos maging masama ka. Hindi na, kasi ito na yung last eh. Ito na yung last. Ito na yung sisilyuhan na ang tao. Kaya pag masama ka na. Sisilyuhan ka na kasi malapit. Hukuman na to ng Diyos eh. Hindi na tayo makakapagpabago pa. At saka pagkatapos nito, sa galit na ng Diyos, kasi wala ka ng karapatan na mabago, masama na. Ang mabuti. Ang banal. Diretso agad to sa Apokalipsis 15:2. Tingnan mo kung ano itong sinasabi. At nakita ko ang gaya ng isang dagat. Apokalipsis 15:1. 15:1 pala, sorry. At nakita ko ang ibang tanda. At nakita ko ang ibang mga tanda sa langit, dakila at kagilagilalas. 7 anghel, mayroon na, tingnan, pansinin nyo mabuti ito ha. 7 anghel na may 7 salot na siyang panghuli sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. Tingnan nyo ha. Matapos nang hanapin na mawawala na ang salita ng Diyos, tatawid na dagat at dagat, mawawala, hindi na masusumpungan, at sisilyuhan na ng Diyos ang mga tao, ang banal magpatuloy sa pagkabanal at ang masama magpapatuloy na sa pagkamasama, at ang matuwid ay magpapatuloy sa kanyang pagkamatuwid. Pagkaakibat nun at pagkatapos, ang sinabi agad ng Bible, mayroon agad instruction ang Diyos doon sa 7 anghel na mayroong dalang mangkok ng kagalitan ng Diyos. Tanong niyo sa akin, Mr. Brother Dante, ano ba yun? Ano ba yun? Tingnan mo, sa 16:2. Sa 16:2, kasi may 7 anghel, may 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos. Kasi hindi na mabago ang tao. Silyado na. Ito ngayon sa 2, papakinggan mo mabuti ninyo mga kapatid ha. At humayo ang unang anghel, inutusan ng Diyos. Ang sabi, at humayo ang una at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa. Naging sugat na masama at ibinuhos ang ng anghel ang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at ang may tanda ng mga hayop na yon. Nang ibuhos na ang mangkok ng utusan ng Panginoon Diyos na ibuhos na sa lupa, naging sugat agad na masama. Yung masama ba, parang kabahong. Yung parang cancer, hindi na gumagaling yung sugat. Unang mangkok yun. Ano naman sa pangalawa? Tingnan mo sa pangalawa ha. Sa 16:2. At 16:3 pala. At ibinuhos
ng ikalawang anghel ang pangalawang mangkok sa dagat, at ang mga dagat ay naging dugo, at ang lahat ng mga buhay sa dagat ay nangamatay. Lahat ng mga buhay ay nangamatay. Tingnan mo, may sugat ka na hindi gumagaling, ang dagat pa, dugo na. Wala nang mabiling isda. Kasi paano yun ngayon mabuhay ang isda ngayon, ay dugo na yung dagat. Ano pa sinabi? Sabi ng Biblia ay sa 3. Sinabi naman dito, pakinggan mabuti ha. Sa 3. At ibinuhos ng ikatatlo ang kanyang mangkok ng kagalitan sa ilog, at ang mga tubig ay naging dugo. Tingnan nyo. Nang ibuhos sa dagat, dugo. Nang ibuhos sa lupa, naging sugat na masama, kabahong, cancer, magaling. Ibinuhos sa dagat, naging dugo. Ibinuhos na naman ngayon ng ikatatlo sa tubig. Dugo na. May sugat ka na. Wala ka na makaing isda kasi patay na doon daw lahat ng mga buhay patay. Hindi ka na rin makainom ng tubig kasi dugo na ang tubig. Yan ang pinaranas ng Diyos na kagalitan. Ano na naman ang ika-4? Kasi 7 mangkok to eh. Tingnan mo sa ika-4. At ibinuhos ang ika-4 ang kanyang mangkok sa araw, at magbibigay ito ng kanyang init upang masunog ang mga tao sa araw. Biruin mo yan. Pang-4 pa lang yon. Pang-4 pa lang. Meron ka ng sugat na masama, hindi gumagaling. Punta ka sa doktor, ang doktor din mayroon din sugat, di po maayo. Gusto kang mukaog isda, paano na mukaog isda? Kaya sabi nyo, lahat ng may buhay sa dagat, patay. Gusto kang uminom ng tubig, paano ka makainom? Dugo man yan ng tubig. Dugo ng tubig. Pagkatapos na ibuhos ika-4, dito na sa araw ibinuhos. Ang araw, sobrang init, mas makasunog na sa tao. Paano na yan? Itutuloy natin ito mga idol, mga brother and sister ha? Kasi tandaan ninyo sa pang-4 pa lang to, kaso lang mahaba na yung oras, mahirapan na tayo mag-upload. Itutuloy ko to bukas din ng hapon na ganitong oras. Maraming salamat sa inyo, maraming salamat ha. Maraming salamat. God bless you all.